Ang central figure at religious leader ng Kristyanismo, si Hesukristo, ang isa sa mga pinaka-prominenteng pangalan sa kasaysayan ng mundo. Ang pinakasinusundan na kalendaryo sa mundo ay binase sa kanyang kapanganakan, ang Before Christ o BC at ang Anno Domini o AD, na ang ibig sabihin sa Latin ay in the year of the Lord. Yun pa lang, senyalis na kung gaano ka-impluwensya si Jesus, hindi lang sa mga tagasunod niya kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Pinanganak si Jesus sa isang pamilya ng mga Jew o Hudyo sa Judea province. Kahit pa pinanganak sa Bethlehem, pinaniniwalaan na si Joseph, ang patriarch ni Jesus, ay dinala ang kanyang pamilya at nagtungo sa lugar na tinatawag namang Nazareth para maprotektahan si Jesus mula kay Herod, ang Roman Emperor nung mga oras na yun. Ang rehiyon na yun nung mga oras na yun ay parte ng Roman Empire. Ang Roman Empire ay sumusunod sa polytheism na maraming mga Diyos at mga Diyosa. Dagdag pa doon, ini-enjoy ng mga Roman emperors ang cult status. Ibig sabihin, ang ilan sa kanila ay tinuturing din mga divine o mala-Diyos na. Dahil doon, binibenggan nila mga Hudyo dahil ang kanilang paniniwala ay monotheistic, na ibig sabihin ay iisang Diyos lamang ang pinaniniwalaan nila. Nagsimula ang religious journey ni Jesus noong nasa 30 anyos na siya matapos mabautismuhan ni John the Baptist, na nung mga oras na nakita si Jesus inanunsyo niya agad na siya ang anak ng Diyos. Naglakbay si Jesus para mag-meditate at nagtungo sa iba't ibang mga nayon. Pinapalaganap ang kanyang paniniwala at nakaipon siya ng mga disipulo. Pinaniniwalaan na sa kanyang paglalakbay, tumulong siya sa mga tao, nagpagaling ng mga may sakit, at kung paniniwalaan natin ang mga nakasulat sa Biblia ay gumawa pa ng mga bagay na imposibleng magawa ng normal na tao. Kaya nga ng pagbuhay sa patay at nang gawin niyang alak ang tubig. Dahil doon, naniwala ang mga tagasunod niya na siya ay isang Diyos. Pero sa pagsikat ni Jesus bilang isang leader at bilang isang preacher, hindi ito nagustuhan ng mga Romano, lalo na dahil sa bansag sa kanyang hari ng mga Hudyo. Dahil doon, pinadampot si Jesus, dinala sa mataas na hukuman kung saan siya ay minaliit, pinahiya at kinundina dahil sa kanyang mga pangaral. Kalaunan, ipinako siya sa krus at namatay. Pero matapos ang 3 araw ay bumangon siya ulit at nabuhay. Matapos ang kanyang kamatayan, ang mga disipulo niya ay gumawa ng bagong relihiyon base sa kanyang buhay at pangangaral. Nagsimula lang yon sa maliit na bilang sa Judea, pero ngayon ay yun na ang pinakamalaking relihiyon sa mundo. At nakakatawa na nakakalungkot dahil kung ano ang ginawa ng mga Romano noon sa mga sinaunang Kristiyano ay ganun din ang ginagawa ng mga Kristiyano sa ibang mga paniniwala. Isang malaking halimbawa na lang ang ginawa ng mga Kastila dito sa Pilipinas nung sakupin nila ang ating bansa. Kahit papatuloy ang persekusyon ng mga Roman Emperor sa mga Kristiyano, tila pumabor ang ihip ng hangin sa bagong relihiyon. Sa pagtaas ng impluwensya ng Kristyanismo, yun naman ang simula ng pagbagsak ng Roman Empire. Nahati sa 4 ang estado ng Roma, at ang 4 na yun ay patuloy na naglaban at hindi nagkasundo. Sa kabila ng mga kaguluhang yun, isang figura ang lumitaw na hindi lang huhubog sa tadhana ng imperyo, kundi sa tadhana ng Kristyanismo. Taong 312 Anno Domini, isang emperor na kinilala bilang si Constantine, isa sa mga emperor ng Tetrahedra, ang tumalo sa kanilang mga katunggali at sinimulang pag-isahin ang bagong Roman Empire sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon sa alamat, may isa raw vision itong si Constantine na nag-inspire sa kanya na ipanalo ang bawat laban. Ang sabi sa alamat, bago raw makipaglaban, tumingin raw muna si Constantine sa araw at nakakita siya ng isang krus ng liwanag sa taas noon. Ang krus ay isang simbolo ng Kristyanismo sa imperyong yun.
Sa paniniwalang isa yung uri ng divine inspiration, pinangunahan ni Constantine ang kanyang mga sundalo na may simbolo ng krus. Dahil sa pagkapanalo, hindi lamang nag-convert sa Kristyanismo si Constantine, kundi ginawa rin niyang legal ang Kristyanismo sa imperyo, kung saan kalaunan ay yun ang naging principal religion. Hindi yun na ang natatanging pagkakataon sa kasaysayan na ang hari o ibang mga mandirigma humingi ng inspirasyon mula sa mga divine figure para mapagtagumpayan ang kanilang mga laban. Ang tema na doing it in the name of God ay naging malaking parte sa paghubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nakilala din tong si Constantine sa iba't ibang mga gawain na naging dahilan para ma-immortalize ang kanyang pangalan. Dahil sa nagawa na niyang pag-isahin ang eastern at western parts ng napakalaking Roman Empire, naramdaman niya na parang kailangan na niyang gumawa ng bagong kapitolyo sa silangan. Mas develop ang east kumpara sa west noong mga oras na yon, at nasa east din kung saan ang religious center ng Kristyanismo. Ito nga ay ang Jerusalem. Kaya gumawa ng bagong capital ng Roman Empire itong si Constantine sa east at tinawag niya nga itong Constantinople. Kalaunan, ang Constantinople ang naging isa sa mga pinaka-importanting bayan sa mundo sa loob ng maraming taon. Ang Greek-speaking part ng imperyo, ang East Rome, na-outlast pa ang Latin-speaking na West Rome. Dahil sa ang Eastern Roman Empire ay yumabong pa rin kahit pa bumagsak ang Western Roman Empire noong 476 Anno Domini. Ang imperyo na kalaunan ay nakilala bilang Byzantine Empire ay tumagal ng 1,000 taon bago bumagsak sa mga Ottomans noong 1453. Ang Constantinople, ang kapitolyo na ginawa ng emperor base sa Kristyanismo, ay kalaunan naging kapitolyo ng emperyong base naman sa Islam. Ang Constantinople, ang magical city kung saan nabansagan itong the East meets the West. Isang lungsod na nasa gitna ng dalawang kontinente ay napalitan ng pangalan at naging Istanbul, ang lungsod ng Islam sa ilalim ng Ottoman Empire. Kilala na ito ngayon bilang Istanbul at isa lang to sa mga halimbawa ng ilang mga pagkakataon kung saan ang rehiyon at imperyo ang humugis hindi lang sa pangalan kundi sa kultura at structure ng mismong lugar. Kahit pa marami ng pagkakataon kung saan ang bagong dominanteng relihiyon o kultura binura na ang nakaraang kultura ng lugar, madalas ipagko-combine naman o merge ang nangyayari. Kagaya na nga lang ng nangyari sa Istanbul. Naroon pa rin naman ang Roman at Byzantine era structures kasama ang mga Ottoman era mosque. Ang Istanbul ang nagpapaalala mismo sa nakaraan nito bilang dating sentro ng makasaysayang imperyo tulad ng Roman, Byzantine at Ottoman Empire. Pero mapapansin ang impluwensya ng relihiyon sa paghulma ng mga kultura at structures bumababa na. Pero hindi naman ganun lagi at wala nang masihigit pang halimbawa sa Hagia Sophia, ang isa sa pinaka-iconic na monumento dito sa ating mundo. Ginawa ito bilang simbahan noong 537 Anno Domini. Ang Hagia Sophia ay nanatiling isang simbolo ng Eastern Christianity sa loob ng halos 1,000 taon. Ang pagbagsak ng Christian Constantinople ay nangangahulugang pagbagsak ng Hagia Sophia the Church, at pagpapanganak sa isang Islamic Istanbul ay ang kapanganakan sa Hagia Sophia the Mosque. Kalaunan ay naging museo ito noong 1934 bago naging mosque ulit noong June 2020 lamang. Isang paalala na ang relihiyon ngayon ay kaya pa ring mang-impluwensya sa kasaysayan kahit ngayon, at paalala na ang kasaysayan ay nagbabago kahit ngayon, one day at a time, gaya lang ng ginagawa nito.